Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyong posible na nasa loob tayo ng isang black hole? Hindi lang tayo, hindi lang Earth o buong solar system, kung hindi lahat ng nasa loob ng observable universe ay maaaring nasa loob ng isang napakalaking black hole. Ang pag-aaral na ito ay dahil sa James Webb Space Telescope, ang pinakamataas na uri ng telescope sa kasalukuyan. Napag-alaman din gamit ang telescope na ito na posible na ang Big Bang ay isang white hole na sumabog. Ano ang nakita ng James Webb Space Telescope? At tila viral na naman ito ngayon. Mga ebidensya na nasa loob tayo ng isang napakalaking black hole. Yan ang ating aalamin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay medyo masakit sa ulo, kaya kailangan ko ng 100% ng atensyon nyo mga kapantas. Kung naka-follow kayo sa mga page o mga channel na nagdi-discuss din tungkol sa mga planeta, ay sigurado akong dumaan na ito sa mga FYP nyo dahil talagang viral ito ngayon. Simulan natin sa pinakamagaang impormasyon. Black hole versus Big Bang. Hindi natin sila paglalabanin mga kapantas ha. Ipapakita ko sa inyo ang pagkakapareho nila dahil ang kanilang katangian ang nagtuturo sa mga siyentipiko kung paanong posibleng nasa loob tayo ng isang black hole. Ang pagkakaroon ng isang black hole ay nagmumula sa pagsabog ng isang star. Ang Big Bang naman ay isang pagsabog mula sa isang singularity na itinuturong dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Ang dalawang ito ay parehas na naipaliwanag ni Albert Einstein sa kanyang field equations. Wala pang kumukontra o nagdedebunk kay Einstein sa mundo ng siyensya dahil hanggang ngayon ay siya ang may pinakakongkretong kalkulasyon kung papaano tayo nag-e-exist. Ang pinagkaparehas ng Big Bang sa mga black hole ay ang singularity, ang pinakauna sa listahan na pinagkaparehas ng Big Bang at ng mga black hole. Ito ay isang point na may walang hanggang intensity, walang hanggang pressure at walang hanggang init. Ang Big Bang at black hole ay may parehong singularity sa gitna nito. Ang pangalawang pinagkaparehas nila ay ang horizon. Ang event horizon ng isang black hole ay ang gilid na bahagi nito. Tinawag itong point of no return. Ibig sabihin, kapag napunta rito ang kahit na anong bagay ay hindi na makakaalis pa. Patuloy itong hihigupin at madudurog kahit hindi pa man din nakakaalis sa gilid ng bahagi nito. Maging ang liwanag kapag napunta sa event horizon ng isang black hole ay bigla na lang maglalaho. Pero ang loob ng black hole ay nagbigay ng isang nakakagulat na revelasyon sa mga siyentipiko na ang loob ng mga black hole ay posible na walang destructive pressure. Kaya sinasabing posibleng nasa loob tayo mismo ng isang napakalaking black hole at may kalkulasyon ang mga siyentipiko tungkol dito. Ito ang ating observable universe at ang dulo nito ay tinawag na particle horizon. Ang bilog na ito ay ang may pinakamalayong distansya na kaya nating abutin. Dulo ng bilog na kung saan nanggagaling ang mga liwanag na nadedetect natin mula sa Earth, simula pa nung naganap ang Big Bang. Hanggang dito lang tayo sa bilog na ito dahil wala na tayong madetect na ibang liwanag o bagay sa labas nito. Tila ba wala ng liwanag ang nakakapasok mula sa puntong ito. Sobrang kadiliman at walang kasiguraduhan. Gayon din ang mga black hole. Wala ni anuman ang nakakapasok o kayang makalabas sa event horizon. Tila ba nakalak ang mga bagay sa loob? Walang ideya ang mga nasa loob nito kung ano ang mga bagay na nasa labas. Lumalim pa ang pag-aaral ng mga eksperto at ang mga tanong nila ay unti-unti nang nasasagot. Ang katangian ng black hole ay parehas sa katangian ng observable universe dahil ang bilog na ito ng universe ay undetectable na. Meaning, wala na tayong nadedetect beyond this point. Kaya napaisip ang marami na baka naman nasa loob tayo ng isang napakalaking black hole dahil kung nasa loob nga tayo ay walang paraan para madetect natin ang lalagpas sa event horizon ng isang black hole. At hindi lang ito basta pagtataka o haka-haka, nagkaroon sila ng mathematical equations para dito. Ihanda ang inyong mga tenga mga kapantas dahil medyo papunta na tayo sa malalim na eksplanasyon. To the point na ito ang pinakakinababaliwan ngayon ng mga siyentipiko dahil sa pagtutugma ng kanilang equation. Lumalabas na ang equation ng event horizon ng black hole
Kapag sinabstitute sa value ng contained mass sa loob ng ating observable universe ay parehas ng particle horizon kung nasaan tayo ngayon. Ibig sabihin, ang mass o kabuuang bigat ng pressure ng loob ng observable universe ay tugma sa kung anong kayang i-hold ng isang napakalaking black hole na singlaki ng observable universe. Idagdag pa natin ang speed ng universe, ang pag-ikot ng Earth, ng solar system, at mga galaxy sa universe ay hindi posible kung walang nagtutulak dito. May tsansa din na ang speed sa loob ng black hole ay singbilis ng ating persepsyon sa oras. Habang umaandar ang bawat segundo ng relo, ay siyang maaari nakaparehas ito ng ratio kung papaano umiikot ang loob ng mga black hole. Nasasaktan na ba ang mga utak nyo, mga kapantas? Hindi pa ito lahat. Ang ideyang ito na nasa loob tayo ng isang black hole ay hindi pala bago sa mga siyentipiko. Nagsimula ito 50 taon na ang nakakalipas, pero ngayon lang nabigyan ng magandang paliwanag dahil ngayon lang rin nila unti-unting nakukumpirma ang kanilang pag-aaral. Noon pa ay naiisip na nila ito, hindi lang nila mailabas dahil kulang-kulang pa ang kanilang ideya at lumalabas noon na isa itong kwentong barbero, pero ngayon nagtutugma na ang halos lahat sa kanilang pag-aaral. Kaya unti-unti na silang nagkakaroon ng lakas ng loob na ilabas ito sa publiko. Napag-alaman na posible na ang nakikita nating dulo ng observable universe ay siyang event horizon ng isang napakalaking parent black hole at sa loob nito ay meron ding mga anak na black holes. Ang isa pang nakikitang bagay ng mga siyentipiko ay ang rotation. Ang lahat ng bagay ay nagro-rotate, ang mga planeta, mga buwan, mga bituin, buong solar system at mga galaxy. May pa-clockwise at may mga counterclockwise. Ang tanong ng marami, saan ba nanggagaling ang puwersa ng universe para tayo ay patuloy na umikot? Kung nasa loob tayo ng isang black hole ay walang duda kung saan nanggagaling ang puwersa ng ating paggalaw. Pero kung hindi tayo nasa loob ng black hole ay talagang medyo kaduda-duda. Ang sukat nito ay aabot sa 40 septillion na araw. At sinabi na ang ganito kalaking numero na 40 septillion ay physically possible. Para ma-describe natin ang perspective ng sukat ay ganito. Kung ang aktwal na black hole ng Sagittarius A Galaxy ay singliit ng isang single virus, ang black hole naman na kinalalagyan ng ating universe ay ang Earth. Kaya naman minumungkahi rin na sa loob ng Earth na ito o sa loob ng napakalaking black hole ay mayroong milyon-milyong mga black hole din na nasa loob nito. Para isa itong parent black hole na mayroong mga anak na black hole sa loob. Kumbaga sa Earth ay imbes na iba't ibang uri ng tao ang nasa loob at iba't ibang uri ng hayop, ay dito naman sa parent black hole ay iba't ibang uri ng mga black hole na may kanya-kanyang galaxy. Ngayon balikan natin ang Big Bang. Bakit ba ito nabanggit sa unang bahagi ng video? Minumungkahi na ang Big Bang ay ang singularity ng napakalaking black hole na kinalalagyan natin ngayon. Dahil kung wala tayo sa loob ng black hole ay tila imposible na bigla na lang magkaroon ng isang Big Bang. Kung wala tayo sa loob ng black hole ay papaanong nabuo ang pressure ng isang Big Bang? Paano ito uminit at paano sumabog? Ang malinaw lang sa ngayon ay ganap ang teorya ng Big Bang pero hindi malinaw ang pagpapaliwanag kung paano ito naging posible. Kaya naman, kung tayo ay nasa loob ng isang black hole ay madaling maipaliwanag kung saan nagmula ang Big Bang. Naniniwala ka ba dito, kapantas? I-comment ang iyong palagay. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nabitin ka sa video natin ngayon, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kang una sa mga bagong kaalaman. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.